ito, bike reveal na tayo. Ayan, so ito guys, ang ating CB650R na 2022 model, pero 2023 acquired to. Dumi na, oh. Ano kasi ito tawag dito? Galing kasi tayo sa rides, tawag dito. Nung Sunday, nagmabalakat Pampanga. Kaya itong video na to guys, medyo magulo yung timeline kasi medyo matagal ko na nakuha yung bike. Hindi, 1 week pa lang naman. 1 week? More than a week. Pero ngayon ko lang kasi ito video. So, ayun nga, ito ang ating CB650R. Tawag dito. So, ito ang ating new bike, di ba? From Z500, tumalon tayo dito kay CB650R. 4-cylinder na to, di ba? Malayo yung tunog niya, di ba? Also, tawag dito, may mga upgrades na akong ginawa dito. Makapanood nyo na lang mamaya in a different clip. Pero kasi yung mga video na yun, previous ko siya na nung nakaraan ko pa siya na video. So medyo magulo lang yung yung pagka-video ko nito. Pero yun nga, ito ang ating new bike, guys. Bagong luma. Char. Ito ang ating pagtutuunan natin ng pansin ngayon, di ba? Ito sige, isa-isahin ko na yung mga pinag-upgrades ko ngayon dito. Una, naglagay ako ng tank pad tsaka tank grip, yan. And then nagpa-exhaust ako, yan, kay Red Exhaust, shoutout. Thank you nga pala sa magandang deal. Ito yung SC Project na naka-cut delete. Ayan, di ba? Copy lang naman siya, pero syempre, di ba? At least medyo budget meal muna tayo. Also, tawag dito, ano pa bang mga upgrades na ginawa ko dito? Other than that, yun lang. Nagpa full PMS lang ako nung nakaraan kay Yuki Moto naman, shoutout. Ito pa pala, nagpakabit ako ng quick shifter na original from Honda. Para pag nasa express tayo, mabilis lang mag-shift, diba? Chill lang tayo. So, other than that, yun lang. Wala pa akong masyado binabago sa bike. Itong front na gulong medyo pudpud na, kaya kailangan nating palitan yan. So, yun guys, ito ang ating new bike, no? Ito pa pala guys, nung nakuha ko to, mayroon na siyang adjustable na levers. Tsaka naka handlebar risers na yan. So, pabor sa akin kasi syempre medyo maliit tayo, diba? Pabor sa akin to handlebar risers. Pero pina-adjust natin tong kable kina Yuki Moto kasi nung nakuha ko parang medyo banat siya. So in-adjust nila. Ayan, tapos nagpa full PMS na rin tayo. Change oil, check lahat, brake fluid and everything, yung chain, and kung makikita nyo kulay putipan. Hindi ko alam ba't ganyan eh. Pero papacheck ulit yung chain kasi parang medyo malaki yung play niya. So yun, other than that, medyo madumi nga lang yung bike kasi galing sa ride, hindi ko pa siya napapa-car wash. Mamaya papa-car wash ko siya. So ayun, at least kahit paano medyo tayo ngayon, medyo maingay na talaga. Ang ingay na to guys pag nagko-cold start. Grabe. Sound check natin saglit. Diba? Huwag na kasi nakakaya. Pero maingay siya guys, lalo na sa personal. Grabe. Nung nag-ride nga kami nung Pampanga, grabe, ang nakakarindi na lalo na pag cruising in high speed tsaka high RPM. Nakakarindi na. So yun guys, ito ni-reveal ko na yung ating bagong big bike. So itong mga next na clips na papapanood nyo, ito yung mga nagpa-upgrades ako. First yung nagpa-exhaust tayo. Second yung nagpa full PMS tayo kay Yuki Moto. Yun yung nagpakabit tayo ng quick shifter and maintenance. So yun guys, panoorin nyo muna yung mga clips na yun. Okay guys, welcome back sa ating videos. So ngayong araw guys, medyo late na, tanghali na, no? Ano na past 1 na ata. Nasa ganun, past na. Sa tanghali na boy, ang init. Ngayon, dapat magpapa-change oil tayo kina Yuki Moto sa may Fairview. Kaso medyo late na nga. So gagawin natin, pupunta na lang tayo kina Red Exhaust. Magpapa-exhaust. Syempre, stock exhaust tayo ngayon So, dapat talaga ang agenda natin ngayon is papa-change oil. Kaso kasi sabi ng taga Yuki Moto since second hand natin itong nakuha yung bike, tsaka mag 10,000 na yung Odo, full PMS. Ngayon, it will take around 4 hours daw. Sabi ko, baka ayoko abutin ng traffic Syempre, alauna. Tawag dito, abutin tayo ng mga 5 sa Fairview yun wag na. Kinabukasan na lang sabi ko. At least dito kay Red Exhaust, kahit medyo late tayo, pwede naman tayo mag doon expressway and Lex. So tara guys, samahan nyo ako, papaingayin natin tong
ating CB650. Although hindi pa talaga ako sanay, parang ang hirap niya iliko. Ang laki niya kasi, hindi katulad nung sa Z500 natin eh, sobrang nimble. Pero ang pogi ng tulog dito kahit stock exhaust. Grabe. Tsaka ewan, iba talaga yung dating. Nakuha din natin yung dream bike natin. Hindi lang tayo masyado makasingit-singit kasi nga ang bigat ng motor eh. Ewan ko, nabibigatan ako. Eh hindi ko pa masyado abot, tiptoe ako talaga dito. Kaya dahan-dahan lang tayo sa mga singit. Talagang pumilan na lang tayo. Mas okay ng sure tsaka mabagal kaysa naman ipilit natin, di ba? Mahirap yung pinipilit. Pag ayaw, char. Ito maluwag naman, kaya huwag nyo kayo bash, di ba? O dito mga ganito, huwag natin ipilit yung ganyan. Grabe ang bigat. Hindi ako sanay, boy. Very linear yung power niya, no? Pero kumbaga yung torque kumpara doon sa kumpara doon sa C500 natin, medyo mas maaga sumisipa yung torque nun kasi 2 cylinder lang yun eh. Pero syempre mas mabilis pa rin to. So ngayon guys, punta bang tayo red exhaust. Tawag dito, hindi ko pa nga alam kung paano pumunta ron eh, kasi wala akong cellphone holder, hindi tayo makapag maps. Kaya bahala saan mapunta. Tsaka hindi pa ako makapagpa-load sa hindi pa ako makapagpa-load sa Gcash, yun sa RFID. Hindi ko alam, hindi ko makita yung tab na sa may transportation. Puta, mali ah. Grabe boy, ang init. Parang ayoko nang tumuloy. Ang init. Grabe. Yung traffic pa, putang, kaya ko ba to? Hindi naman siguro mag-overheat to, no? Pero sa bagay, para matesting din tong bike sa sa traffic saka sa init. Kung may issue ba. Kasi kakakuha lang natin to, di ba? Kahapon. Okay guys, i-update ko na lang kayo mamaya-maya ah. Pag nasa SLEX na siguro, nasa NLEX na siguro tayo. Holy shit. Okay guys, dito na tayo sa may entrance ng NLEX. Grabe, yung traffic sa EDSA boy. Oh my god. Shit. Sigilan ako. Anyway, wala yung sasabihin ko. Ayun, magpapaload tayo ng RFID kasi yun nga, hindi ko makapag-load sa Gcash. Hindi ko alam bakit. Right, successful. Naka-survive. Yun lang, mahirap na pa yung neutral. Hindi katulad sa Kawasaki na mabilis na natin yung neutral. Color, nagugulat talaga ako doon. Ang bilis. Pwede magpa-load dito, ma'am? Mag-load? Sa office po. Sa office? Hindi ko makita yung sa Gcash kung paano magpa-load. Di ba mayroon dati doon yung yung transportation? Ayun pala po. Thank you kuya. Ang tanga-tanga mo, James. Mayroon naman pala. Hindi ka lang kasi naghahalongkat. 5200 520018. Okay guys, failed tayo ngayon. Hindi ko maludan tong RFID natin kasi deactivated na ating account. Tapos hindi ko naman mapalitan ng bagong RFID kasi hindi pa sa akin nakapangalan yung motor. Tapos DDoB sale lang sana kailangan. Kaso hindi ko na picturean. Okay guys, nag-cash na lang tayo. Grabe ang init. My god. Parang may pa-preview yung impyerno eh. Char. Init boy. Tangina. Okay, let's go. Record ba? Hindi ko alam saan ako i-exit eh. Basta dito lang yun sa may may pure gold yun eh. Init. So ngayon, hihinto tayo dito para mahanap tong red exhaust. Hindi na natin kabisado eh. Oh. Holy shit. Wala kasing cellphone holder. Hindi tuloy makapag maps. Hihinto tayo. Oh come on man. Kaya niiwan ko na lang to. Magaan na lang tayo. Iwan na lang natin na naka-on yung maps para at least naririnig natin sa intercom yung direction ni Google Maps. Fuck, ang init talaga boy. Okay, 3 kilometers daw bago tayo kakaliwa. Tatawa ko sa sarili ko mas muna yung exhaust kaysa sa change oil eh.
syempre, di ba dapat, dapat maingay muna tayo bago tayo magpa-change oil, di ba? Syempre, dapat yabang muna inuuna, di ba? Kaysa yung, maintenance. Tsaka, chinek ko naman yung level nito kanina. Okay ba naman? Tsaka, hindi pa siya ganun kaitim yung, yung oil niya. Dito lang tayo sa likod. Huwag tayo sa bingit. Para at least, hindi tayo natatakpan ng truck. Ayoko kasi guys yung ganyan, yung, di ba, nag-drive ka kahit sa kotse. Yung nasa harap mo, malaking ganyan, hindi mo makita kung ano yung nasa harap mo. Okay guys, grabe, ang traffic pala dito. Tayo na-testing yung ko dito yung skills ko dito Pero hirap na hirap pa ako, ang taas pa na itong motor. Diyos ko Lord, ang init, ang traffic. Hindi ako sumisingit kasi nga hindi ko abot masyado itong bike. Grabe boy, ang traffic. Paano kaya mamayang rush hour? Pinilit pa kasi magpa-exhaust ngayong araw kahit medyo late na. Pero okay lang kasi mayabang tayo, char. 800 meters lang doon, dito na tayo sa may red exhaust Tama ba tong pinin ko? Dito ba yun boy? Parang wala. Sigurado ba? Dito ba yun? Nakapolo back. Good luck James, good luck. Paano ba't ganito yung kalye dito? Lubak-lubak. Papareho na kami ni Kuya, chill lang dito sa likod Wala, hindi natin kabisado tong yung daan. Kaya dito lang tayo sa gilid. Ay, dito lang tayo sa likod. Dapat sure natin na abot natin yung kalye. Tangina, kaapak ako ng Let's go boys. Ingat lang dito, graba. Dulas tayo dyan Magagasgasan yung ating bagong lumang motor. Tangan dito ba talaga yun pre? Wait lang guys, focus muna ako. Tangina, lubak Uy, tangina mo. Paso pa ako Wala bang ibang daan dito? Tangina, ayoko na. Gusto ko na muna Pagod na ako. Saan na? Dito na ba yun? Tangina la. Okay guys, dito na tayo sa may red exhaust. Kakarating lang natin. And so, pinapalamig na yung engine ng CB650R. Grabe yung papunta dito, ang lala. Talagang matetest yung skills mo sa traffic, sa lubak, sa init. Pero kahit na paano, diba, nakalagpas naman tayo. So ito guys, pinapalamig lang yung makina natin para patanggal na yung headers. Ang papagawa natin dito is slip-on, exhaust, hindi, cut delete pala siya, cut delete, tapos meron siyang shorty na pipe. Mamimili na lang tayo. Ayan, natanggal na nila yung headers. Ayan, mabilis sila dito gumawa guys, tsaka mura dito sa red exhaust. Kaya kung may time kayo and may chance, dito kayo magpakabit ng mga aftermarket exhaust nyo sa mga bike nyo. Dito nga pala naka-display yung mga available na muffler nila dito sa loob ng room na to. Ayan, ito yung pipiliin natin guys, itong SC Project na shorty. Ayan, copy lang to pero 'di ba, quality pa rin. Ito maraming mga selection dito, pang big bike, pang scooter, lahat meron sila. Lahat yan ginagawa nila. Kaya dito nyo nadalhin yung mga motor nyo guys. Meron lang konting pagsubok, dadaan lang kayo sa moon. Char. Ito guys, sinasoundcheck na natin tong SC Project. Although hindi ko na masyado pina-soundcheck kasi ito naman talaga yung gusto ko. Diba? Ayan, after a few hours yan, tapos na i-install nila. Ayan, mabilis sila dito gumawa guys. Diba, soundcheck. Ang ingay guys sa personal ng lala. Cut delete Baba natin konti. Gusto ko lang po mag-sorry sa aking mga kapitbahay. Pasensya na po. Medyo maingay na tayo ngayon. Okay guys, pauwi na tayo galing red exhaust. Grabe, inabot din tayo ng 5 o'clock yung rush hour. Kaya medyo kinakabahan ako ngayon dahil maiipit na naman tayo sa traffic. Pero overall, solid ng bike. Solid ng tunog. Ewan ko, maririnig nyo sa camera. Pero yun nga guys, naiipit tayo sa traffic So baka mag-NLEX na lang ulit tayo, pabalik ng Balintawak tapos Skyway. Okay guys, nakalagpas na tayo dun sa buwakan ng inang traffic yan. Dapat mag-NLEX tayo kaso ewan ko, nakakaliwa ako dito papuntang Mindanao Avenue So dito na lang tayo. At least wala pang toll, diba?
Pero sa dulo kasi nito medyo traffic pa rin eh. Tingnan na lang natin. Basta makauwi tayo ng safe. Pero boy, ang ganda ng tunog ng motor. Nakakatawa. Woo! My gosh. Oh? Kulit ng mga bata. Ubos gas. So yun nga guys, teka lang, ngayon lang ako mag-outro sa vlog kung kailan medyo palapit na tayo makauwi. Shoutout nga pala sa Red Exhaust, kahit nanlayo sa atin at medyo kaba-kaba tayo kanina dahil sobrang lubak pala doon. Syempre hindi natin masyado abot ng bike eh. Nakakatakot pag bigla ang pumreno doon sa mga lubak-lubak na yan, di ba? Hindi mo masabi, mamaya bigla dumulas yung paa mo doon, wala, GG. One day old, semplang agad. Char. Pero nakaya naman natin. Talagang dahan-dahan lang. Okay, mag-circle pala tayo. Actually guys, sa pagdadrive, ito yung medyo advanced. Hindi naman advanced, medyo difficult level. Kasi yung circle kasi ano yun eh, iba paikot siya. So kaya nga circle eh. Char. Yun nga kasi laging nag-change lane yung mga traffic kasi nga elliptical road siya eh. Kaya double check lagi sa mga gilid-gilid. Anong Tagalog ng bus? Bus. Corny po ta. Yun nga, shoutout nga pala kay na Red Exhaust. Thank you sa magandang deal. Very affordable. Ang hirap lang puntahan sa part natin. Pero di ba at least medyo nasanay tayo. Medyo na-test yung ating skills. The next day. Okay, good morning guys. Sound check tayo. Papa-change oil tayo ngayon. Guys, ang agenda natin, pupunta tayo kina Yuki Moto sa may Fairview, sa may Commonwealth. Bali sila, nakaschedule tayo for full PMS. Dapat kahapon kaso wala, inuna natin yung exhaust. Wala makulit tayo imbes na maintenance unahin, paingay muna, di ba? Di pa naman masyado traffic sa Commonwealth ngayon. Ang traffic yung papunta dito sa circle. Pero yung papunta sa Fairview hindi masyado traffic kasi papasok pa lang yung mga tao Nanghihina pa yung legs ko muntik pa ako ma-out balance, kakagising lang So yun nga guys, pupunta tayo ngayon kina Yuki Moto sa may Commonwealth. Papa full PMS tayo dito sa ating CB650R. So mag-ano na kasi siya, 9.5, almost mag 10,000 yung odometer. So recommended nila is full PMS. Unang plano ko lang sana is change oil, pero mas okay ng full PMS kasi syempre second hand to, para wala tayong iniisip na na iba pang para at least para top condition. At ayun na nga guys, hindi pala traffic papuntang Fairview nakalimutan ko, nasa Pilipinas pala tayo. Ayoko kasi magsisingit kasi
pa ako sanay sa mga ganyan-ganyang singit-singit, boy. Mamaya yung bigat-bigat ng motor ko, mamaya may masabit pa ako dyan eh. Mouth balance na ako ng konti, taka na GG. Okay guys, nandito na tayo sa may UK Moto. Oo, andyan na ba si sir? Wala pa? Pero sinabi niya darating ako. Yung... Ay po, ako po yung tumawag kahapon. Sino po yung nakausap ni sir na, I mean, ako, ano pa? Oh, hindi ko alam eh. Photo po ba yun? Oh, yung tinawagan ko lang yung number doon eh. Oh? Tinawagan ko lang yung number doon sa page. Okay po. Sige sir, sa loob na lang po muna tayo. Wait lang po namin yung admin namin. Sige po. Ay, thank you. At ito na nga guys, andito na tayo sa may UK Moto, sa may Commonwealth, sa may Fairview to. Ito guys, meron din pala silang cafe dito sa may shop. Yan, so may mga drinks, may mga food. Ayan, sobrang chill lang dito guys, tsaka masarap yung pagkain nila dito, na try ko rin. Dito na rin kasi ako nag-lunch. Pero ito na nga guys, yung motor natin, ayan, pinapasok na ng mechanic dyan sa may bay kung saan siya gagawin. Yan, visual inspection lang muna. Tinitingnan ko yung electrical, kung okay ba, lahat. Yan, dyan sa gilid guys, yung yung parang pinaka-work area nila. One-stop shop din to ng mga motor guys. Meron siya lang car wash. Ayan, dito sa labas. Ito yung pinaka front ng shop nila. Yan yung menu nila. Yan, makikita nyo yung mga tinitinda nila mga pagkain. Yan, dito sa harap. Yan, yung, yung car wash nila. Yan, may nagpapa-bike wash na PCX. Yan, ito naman yung pinaka main na shop. So, dyan sa may left side yung pinaka cafe. Dito sa right side, dyan gagawin yung motor. Diba? Sobrang solid ng sobrang cozy lang. Ito na nga guys, yan, pinagtutulungan na nila yung bike natin. Yan, binuksan na, overall checking, check yung intake, throttle body, yan. But si kuya ang naka-pink, chain cleaning din yung ating bike. Yan, overall yung yung pinaka throttle body niya, malinis pa naman. Nakita ko din personally. Yan, tapos yung handlebar nito, papaayos din natin kasi nga naka handlebar riser to. Tapos nung in-install daw, hindi daw maganda yung pagkakabit. Siya, yung throttle cable, banat siya, kumbaga stretched kasi nga tumaas yung handlebar. Meron daw tamang technique dyan para pag-install ng handlebar riser kasi nga para hindi mabanat yung throttle cable. Ayan guys, so habang ginagawa yung motor natin dyan sa labas, nag-order muna tayo ng ating pagkain. Yan, tocino, diba? Solid yan. Tsaka guys, pwede kayo pumunta dito sa cafe kahit wala kayong papagawa sa mga motor nyo. Kahit tambay lang, ayan. Meron naman din sila mga frap dyan or mga milk tea, yan, meron din dyan. So ayan guys, kain muna tayo. So ito guys, umorder din tayo ng Oreo na para tong milk tea. Ayan, parang siya, parang dessert after natin kumain. Solid din siya guys, try nyo rin dito. Kahit tambay lang kayo sa cafe nila. Ayan guys, so chinek natin yung progress ng motor natin. Ayan, di ba, tatlo na sila gumagawa sa motor natin, di ba? Pinagtulong-tulungan na, di ba? Solid yan. Ayan, so ito guys, ina-adjust yung handlebar natin kasi nga, di ba, naka-handlebar riser tayo. So yung pinaka-cable in-adjust nila. Tapos guys, nagpakabit na rin tayo ng quick shifter. Kaso yung pinaka-quick shifter, wala na silang stock. So galing pa sa Bulacan. So inaantay natin. Kaya tayo medyo natagalan din dito sa UK Moto kasi nga yung part ng quick shifter yan, matagal nating inantay. Ayan guys, dumating na yung quick shifter, fresh from Bulacan, no, di ba? Solid yan. Tsaka original to from Honda kasi may serial pa siya. May serial number doon sa box. Ayan, so ganun lang kabilis kabit yung quick shifter, 'di ba? Yan yung kulay silver na parang rod na yan. Yan yung quick shifter niya. Ayan, so ilalabas na ni Kuya yung ating bike. Ita-test drive niya sa labas. Tapos after niya i-test drive, papakiramdaman niya yung bike and then i-bike wash nila. Tapos yun, tapos na. Okay guys, so ita-test drive na ni Kuya Mechanic yung ating CB650R. Di ba? Solid. Kailangan ata guys, mas maganda kapag naka-tail tidy. Ang puti kasi nun kapag walang tail tidy. Syempre yung pag napadaan sa tubig, tatalsik talaga sa likod mo yung yung putik eh. Okay
guys, hindi ko na na-videoan yung pag-take off natin, pero tapos na tayo sa Yukimoto. Inabot tayo ng buong araw. Simula 8 o'clock. Hindi, dumating tayo dito mga 8:30 ata, mag na 9. Eh ano na ngayon eh, 5 na. So sumubay na naman tayo sa rush hour. Medyo naging medyo ano yung tawag dito, yung brake ko. Anyway, parang medyo mas malambot siya, mas sluggish. O baka kasi ano to eh, brake fluid na flashing. Pero overall okay naman. Dahil nagkabit na lang tayo ng quick shifter, so testingin natin. Diba? Ang sarap ng quick shifter. Wala nang clutch. Maganda lang naman yan pag upshift. Pag downshift, kailangan mo pa rin mag-rev match. Wait lang guys, ayusin ko lang muna yung gamit ko. Tayo, nakakala ko na wala yung cellphone ko, boy. Okay guys, bounce na tayo. Okay, let's go. Ano ba yung record ko? Tignan na guys, quick shifter, wala na yung clutch. Nag-upshift na lang siya. Woo! 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 Pero downshift, kailangan mo mag-auto blip. Ay, sorry. Pag downshift, kailangan mo mag-rev match. Ayan guys, so balik ka tayo sa original timeline, sa present time na. Char. Pero yun nga guys, kung umabot ka dito sa part ng video na to, gusto ko lang mag-thank you sa panonood. And ayun, yun lang yung overall na mga upgrades sa ginawa sa bike, tsaka yung pinaka-bike reveal natin. So, more content tayo for sure dito sa ating CB650R. May mga rides pa tayo na paparating. Syempre, i-vlog natin yan. So, i-update ko na lang kayo. If you're not yet subscribed, alam nyo na gagawin nyo, hit that subscribe button and hit nyo rin yung notification bell para pag may next upload tayo, ma-notify kayo, di ba? Tsaka mag-comment na rin kayo kung ano yung mga suggestions nyo, kung saan tayo pwede pumunta gamit tong CB650R natin. Ayan, tsaka kung mayroon din kayo mga suggest na mga upgrades dito para sa ating motor, ayan, comment down below, di ba? So, ayun guys, again, thank you sa panonood and kita-kits sa next video.